Mga kapuso, gwardyado 24 oras ng mga residente ng K9 Barangay West Camias dito sa Quezon City ang kani-kanilang mga tahanan dahil nga po sa nakaambang demolisyon na maaari pong magpatuloy bukas. Ito na po kasi yung palugit o taning na ibinigay po ng gobyerno para pulisanin ng ating mga kababayan itong lupang kinatitirikan ng kani-kanilang mga tahanan. Ang plano daw po kasi ng gobyerno ay gawing kalsada itong kanilang area at bukod pa ho doon, ang ipinupunto po ng gobyerno ay nakakasagabal sila di umano sa daluyan ng tubig. Actually, ang balita ho natin, nung isang linggo ay nagkaroon na po ng dialogue ang DILG, ang Barangay Council at maging po ang Neighborhood Association ng K9. Kaya ikinagulat daw ng mga residente noong Biyernes ng tibagin, gibain na ito kanilang health center nang hindi nila alam nang wala silang kamalay-malay. Pansamantala ho na nasa Barangay Hall ang health center ng K9 Barangay West Camias, Quezon City. At kaugnay po niya, makakausap po natin ang kanilang community leader, si Ginoong Ray Eva. Sir Ray, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Alright, ano po ang napag-usapan doon sa sinasabi niyong dialogue nung isang linggo? Kasi po may notice na nagbigay sa amin dito ang Task Force Copris doon sa lokal na gobyerno. Ang sabi po nila, binigyan po kami ng 30 araw para mag-evacuate yung area. Ngayon po, nakahumiling pa kami ng isa pang dialogo sa ating barangay na napagbigyan kami. Ngayon, yung hulihong pag-uusap nung July 17, kalmante po kami dahil maganda po yung napag-usapan eh. Susulat ang DILG sa Copris, pati na po ang barangay captain namin. So kinagulat nyo ho itong pagtibag? Kinabukasan, ito po naging sagot eh. Tapos sabi ho nila, sa Martes, bubuwagin ito pong daycare namin. Ang daycare po namin, meron pong 60 estudyante, may ongoing po na klase dyan, na bakit nila bubuwagin? Ibig sabihin, ang sabi nila, pagbabakasyonin muna yung mga bata ng 2 linggo. Alright. Ginoong Eva, meron hong inilalatag na relocation. Ang gobyerno, Bistecville sa Payatas, San Jose del Monte sa Bulacan at maging sa Montalban, Rizal. Hindi daw ho ba sapat yung relocation na ihahain po nila sa inyo? Sinunod po namin yan eh. Sinunod po namin yan. Sa totoo lang po, may mga kumuha ho ng pabahay sa Montalban. Pero nangyari po nagbalikan dito nung nangyari po yung nung paghampas ng habagat. Karamihan po nang na-relocate doon, nagbalikan po dahil po binaha po sila. Hindi po tubig ang naranasan nila. Putik po. Na halos sa bubungan. Hanggang bubong po ang pagtaas ng putik. Sa pakikipag-usap nyo ho sa inyo, mukhang nakikinig po sa inyo, ito talaga pong mga kababayan nyo. Ano na po ngayon ang stance ng mga residente ng K9 Barangay West Camias sa mangyayari pong demolisyon kung sakasakali bukas? Sa amin po kasi, hindi na ho yung susi para kunin namin ang relokasyon. Dahil may mga experience na po kami, yung kasamahan ko may mga experience na rin na hindi talaga kakatanggap-tanggap sa yun nangyari. So hindi ho kayo aalis dito? Hindi po kami aalis. Andun pa rin po yung pakikiusap namin sa lokal na pamahalaan na sana pakinggan po kami. Okay. Ginoong Ray Eva, maraming salamat po sa inyo, ang community leader po dito po sa K9 Barangay West Camias. Mga kapuso, mamaya susubukan natin pasukin yung kanilang area at pupuntahan natin yung sinasabi ni Ginoong Eva na daycare center na susunod na sanang i-demolish po ng lokal na pamahalaan.